One secret na ituturo ko sa inyo. Laban sa mga pagsubok, laban sa mga pag-uusig, laban sa mga pandalait, ito po ang inyong gagawin. Kapag may nangyayaring ganon, the first step you should do is be quiet and be still. Be quiet and be still. Nang lumabas po ang balita tungkol sa inyong punong lingkod, ako po ay nasa Hong Kong. Dumating sa akin ang Xerox, ang fax ng mga dyaryo. The first thing I did is to be quiet. Ang daming periodistang gustong kumausap sa akin sa Hong Kong. May mga tumatawag pang television at radyo. Subalit ang wika ko sa aking makasamahan, tell them to forgive me. I will not talk at this time hanggat ako ay makarating sa ating bansa. So for 3 days and 3 nights, I kept quiet. And for 2 nights, my wife cannot sleep. At ang wika niya sa akin, Brother Mike, panahon na para ikaw ay tumigil. Ako ay answered prayer na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kinulayan niya ang dyaryo at nasusulat doon sa dyaryo. Ang wika doon sa dyaryo, hindi mga tupa ni Bilarde yan, tupa yan ng simbahan. At ang sabi sa akin ni Sister Belen, kita mo yan? Kita mo yan? Ikaw babae nagbubulag-bulagan. Hanggang kailan tayo tatahimik? 15 taon na tayo ginugulo dahil sa pinasukang mong ito. Hanggang kailan tayo tatahimik? Di ko kumikibo, tahimik na ako. Hallelujah. Nung ako hindi na kumikibo, tumahimik din siya. Kinabukasan, kinausap ko siya at nakangiti na. Ang sabi ko sa kanya, totoo yan. Hindi natin tupa yan. Hindi tupa ng simbahan yan. Tupa ni Kristo Jesus, nating Panginoon, tayong lahat. We are the flock of the Good Shepherd, who is Christ. Amen? Subalit, may inutusan din ng Panginoon na maging little shepherds. At iyan ating mga obispo at mga kaparian. Dapat din sila'y ating pakinggan kapag sila'y nangungusap. So ang wika sa akin ni Sister Bel, ibibigay mo na sila sa kanila. Kako hindi naman sa akin yan, paano ko pamimigay yan? Ang ipinamimigay ko yung sa akin. Sila hindi sa akin. They are God's inspired people. Amen? Ang sabi ni Sister Belen, misteryosong tao ka nga. Hindi kita maintindihan hanggang ngayon. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Darating ang Panginoon. Taglay niya ang gantimpalang na uukol sa iyo at para sa akin. Darating ang ating Jesus. Taglay ang gantimpalang na uukol sa bawat isa sa inyong nakikipagpuyat sa gawaing ito. Bibilin sa inyo. Nakarating sa aking balita noong nakaraang linggo, nakaraang araw, nang lumabas ang mga usap-usapan laban sa atin, may isang simbahan daw dyan sa bandang Bulacan na kung saan pinatayo ng pari ang lahat ng mga taga-El Shaddai. At marami naman tumayo. At ito ang sinabi ng pari. Sa mundong ito niya, 3 paraan lang ang yumaman ng tao. Una, ikaw niya ay maging drug lord. Pangalawa niya, ikaw ay maging smuggling lord. At pangatlo niya, gumaya ka kay Bilarde, nag-praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. So, pinagtawanan yung ating mga kapatid ng iba doon. Ibig sabihin na insulto sila. Lumabas sila na may sama ng loob. Kapatid, hindi nyo dapat ginawa yun. Dapat mga lumokso kayo sa tuwa at galak. Amen?
sapagkat wala pang hinamak sa harapan ng loob ng Santa Mesa, kundi ang mga anak ni El Shaddai lamang. Masakit, Kuya Eddie. Subalit, masakit man, may gantimpala naman naghihintay sa atin sa langit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, kapag ginawa sa inyo yun, huwag kayo magalit. Lumundag kayo sa mata, mag-praise the Lord kayo talaga. Amen? Sapagkat totoong ang lahat na nagpopuri sa Panginoon ay pagyayamanin ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. So mapalad tayo kapag dahil sa anak ng tao, dahil sa mabuting balita ng Diyos, tayo'y kinapuputan, inaalimura at pinagtatabuyan. Huwag tayong magagalit. Huwag tayong malulungkot. Bakit nyo paapektuhan ang buhay nyo dahil sinasabi ng iba? Bakit natin papamangitin ang ating mukha dahil sa sinasabi ng iba? Amen? Alam nyo, ang turing ko dyan sa mga ginagawa nila, mabuting balita pa rin. Mabuting balita pa rin. Amen? Alam nyo kung bakit? Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, baka lumaki na ang ulo ni Brother Mike. Pero dahil sa kanila, paliit ng paliit ang ulo ni Brother Mike. Palaking-palaki naman ang puso ni Brother Mike. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I love you. Nako, tuwan-tuwa yung natabihan na nililigawan. Hallelujah. Tanggapin mo ng totoo ang sinasabing yan. Amen? I love you. Yan ang mga anak na pinagpala at pinasigla at pinalakas ng Diyos. Laging nagmamahalan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ayan. Magalak kayo at lumok sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga nununo sa mga propeta noong una. Biro nyo yan. Tatandaan nyo yung mabuting balita kay Bishop Ted Bacani kanina. Tayong lahat at tinawag at sinusugo. Amen? At nila yun, tandaan nyo ito. Kaya huwag kayong magagalit sa ating kaparian at mga obispo naman sabihin nila. Dapat pa nga tayo magpasalamat sapagkat napapansin tayo nila. Amen? At yan nga ang aking laging dalangin na tayo ay pansinin upang tulungan tayo sa gawain ito. Sapagkat sadyang ito nga ang kanilang gawain. Tinawag lang tayo upang tumulong sa iglesia. Amen? Upang muling pasiglahin ang ating Santa Iglesia. Upang muling pag-alabin ang ating pananampalataya sa Iglesia Katolika. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Basta makinig tayo sa mga namiminuno sa atin sapagkat may mensahe ang Diyos diyan. Pangalawa, kapag dumarating ang matinding pag-usig dahil sa ating mga inspired ways, sabi niyo inspired ways? Lakasan niyo. Ibig sabihin, magtataka ang kapitbahay niyo sapagkat yung dati niyo nagagawa niyo ngayon. Sapagkat uudyukan kayo ng Espiritu ng Panginoon at bibigyan kayo ng lakas upang masagawa niyo yan. Noong una, nahihiya tayo, no? Nahihiya. Pero ngayon, hindi na. Mga walang hiya na tayo. Pagdating sa salita ng Diyos. Pagdating sa ngalan ni Jesus. Amen. Upang makita sa ating mga mukha ang katotohanan ng buhay si Jesus. Narinig niyo yun? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawa, kapag dumarating ang matinding pag-usig, pakinggan niyo sinabi San Pablo Apostol, Kabanatang 2, talatang 12-16, si San Pablo Apostol, ang daming dinaanan noon. Alam mo, tayo hindi pa hinagupit. San Pablo Apostol, hinagupit na, binato pa, ikinulong pa, kinadinahan pa.
Subalit sabi ni San Pablo, nung siya po'y nasa bilangguan ng Pilipos at nakakadina, ang wika niya sa kanyang makasamahan, kinadinahan man si Pablo, ang salita ng Diyos ay hindi maaring kadinahan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Busalan man ang bibig ni Brother Mike, ang salita ng Diyos ay hindi maaring busalan. Amen? Naniniwala ba kayo na sa pamagitan ng broadcast na ito sa impila ng DWX, alam nyo ba, ang ating DWX ay naririg na pala sa China at Hong Kong? Totoo yan. Pangalawa, na dapat natin gawin kapag dumarating ang pag-uusig. Sabi ni San Pablo, Pilipos Kabanatang 2, talatang 12 hanggang 16. Kaya nga mga minamahal, higit na maging masunuring kayo ngayon, kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang may sagawa ang kanyang kalooban. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, hiyain man tayo, pagbantaan man tayo, ano man ang kanilang balakin sa atin, walang maring makapipigil sa atin, sapagkat sumasa atin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon na tawagin ang mga naliligaw ng landas. Akayin silang muli patungo sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng ating Santa Iglesia Katolika. The so-called separated brethren of the church is going to come back. Is going to come back. Brothers and sisters, believe it or not, there is a revival in the church today. There is a great revival in this nation today. There is a great revival in the church all over the world today. Christ is coming very soon with His reward in His hands. Ang ating Panginoong Kristo ay muling darating at ang lahat na sa Kanya ay nag-aabang, naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Taglay ang gantimpalang naokol sa bawat isa sa inyong nasasaktan sa mga pag-uusig na ginagawa sa atin ng mundo. Gantimpalang darating na ngayon. Gantimpalang tatanggapin nyo na ngayon. Gantimpalang tinanggap nyo na nga ngayon.